Ito rin pala sa ulam namin guys, yung binili ni Mrs. na galunggong. Alam nyo magkano lang to? Sa kwenta lang to, isang tumpok doon sa may Paho. Kung kasi sa Paho, mura lang nakakabili doon ng tumpok sa 50 pesos. Kaya madalas kami bumili ng tumpok na isda na sa 50 pesos. Dahil nga, mura na siya. Yan, may mga ganyan-ganyan lang yan pero sariwa pa rin yan. Yan. Ito, ginagawa namin to kasi para pamprito. Yan. Kaya madalas kami bumili ng ganyan. Hindi naman kami mayaman. Kaya tumpok-tumpok lang tayo. Yan. Yan. Mamaya, lutuin ko rin to prito. O, yung iba naman, paksiw. Para medyo marami-rami yung tinatawag na putahe. Putahe. Pero isda pa rin. Okay lang yan. Maraming bubili ito sa Paho. Dahil talagang mura siya. Siguro yung mga may mapera, hindi bibili ng ganito dahil unang-una may kita nila ganyan, butas yung mga tiyan. Pero sa mga gaya natin, siyempre bibili tayo. Unang-una, pang ulam din yan. Tsaka mura lang, di ba? 50 pesos, sangka pa. Then, dalawang isang 100, worth 100 yan. Pag nalinisan natin mamaya, pwede natin prito. Kasi paulit-ulit. Kaya minsan titignan din natin yung titignan din natin kung saan tayo makakamura. Kasi kung mahal naman ang isda, mahal naman yung pangulam, hindi naman natin halos lahat kaya. Siyempre doon ka lang sa pinakamura. Na hindi naman siya sira lang yun yan, pero sariwa pa yan. Tingnan mo, ganyan lang yung mata niyan kasi baka pero sa pangkalahatan okay yan, dalawa. Amoy na isda, hindi siya, alam mo naman yung amoy na yung bulok na sa hindi, diba? Kaya oks na oks pa yan. Ayan. Naimiss ko pala yung mga sariwang ganito. Basta sariwang isda, matagal na akong hindi nakakakilaw Susunod nga, bili tayo ng sariwang isda talaga para sa kilawin. Itong okay rin to kilawin itong maliit na isda na to. Basta kahit anong isda, basta sariwa siya, sarap siyang kilawin. Ako kasi taga Samar kaya mahilig tayo sa mga ganyang kilawin, diba? Guys, kayo, ano madalas minsan ulam nyo? Bumibili rin ba kayong ganito? Or yung mga madalas makakapanood ng video ko, gaya rin naman natin na tama lang din makakain ng sa isang araw. Kung mayroon mang sobra, madalang yun. Talagang paswertihan pa yun kung may mga sobrang budget. Pero sa gaya natin, hindi na yan. Ito pala guys, bago natin piprituhin, paksiwin muna natin para kasi
kung diretso prito, wala pa siyang ganong lasa. Maliban na lang kung lagyan mo ng pampalasa. Pero pag pinaksiw mo muna at pinirito mo, syempre iba sa paksiw, may mga rekado na yan, may pampalasa na yun. Kaya ang sarap ng lasa ng isda pag pinaksiw mo muna tapos bagong prituhin, diba? Ganun yung ano eh. Yan guys, lagyan natin ng bawang pati sibuyas yung ating gagawing paksiw. So kala nyo ba guys, ganyan lang yung pampalasa lang yung ano na yan, yung mga sibuyas na yan, bawang. Napaka importante yan para sa ating katawan, kaya ugaliin yung maglagay ng ganyan, kompleto dapat, kasi magandang dulot yan sa ating katawan. Lagyan natin ng pampalasa. Yan. Busan natin, konti lang naman yan eh. Tapos asin. Yan. Tapos lagyan natin ng mantika. Alam nyo guys, pag nilagyan nyo mantika yung paksiw nyo, sarap siya, manilamnam. Yung iba kasi hindi nilagyan ng mantika eh. Pero pag nilagyan nyo ng mantika, napakasarap niyan. At lagyan natin yung suka, ang pinakahuli. Yan. Kunting suka lang. Yan. Para hindi naman siya maglasang suka talaga. Para kunting ano lang. Tapos syempre takpan natin para lutuin.